Alam niyo ang dapat gawin ng ating pamahalaan, Office of the President, pati mga senador at congressman? Mas dagdagan at palakihin na lang ang budget ng ating AFP at ng Department of National Defense. Ibig sabihin, mas palakasin pa ang depensa, facilities, equipment, manpower, kakayanan ang ating military. Mas maganda ito kumpara sa ibang mga project ng pamahalaan na nagkakaroon lang ng graft and corruption at saka ghost project. Kasi alam niyo kung bakit ko ito sinasabi. Napaka-high-tech na po ngayon ang nangyayari sa buong mundo. Ang malaking mga bansa sa buong mundo, nakita naman niyo ang kanilang lakas pagdating sa military, pagdating sa kanilang armed forces, lalo na yung kanilang mga navy. Talagang high-tech ang ginagamit. Lahat ng klaseng sasakyang panghimpapawid meron sila, mga barko ng navy nila at iba pa. Tayo ay malayo pa ho sa ganong sitwasyon. Nakita niyo yung mga mayamang bansa na mas malakas ang military, mabilis ang development, secure, at maraming foreign investor. Maraming negosyo at turista. Kasi ang iniisip ng mga kapitalista at ng turista, yung pupuntahan nilang bansa dapat secure. Dapat may kapabilidad ipagtanggol yung bansa kung saan sila namumuhunan at saan sila nagbabakasyon. Yun po yun eh. Ibig sabihin, malaking asset, malaking tulong sa pagpapalakas ng ekonomiya at tourism ang national security, ang seguridad ng bansa, ng negosyo at mga dayuhan. Tayo po, wala pa doon eh. Although sa ngayon kaya naman, pero hindi pa rin. Kasi nga, kulang pa tayo sa kapabilidad sa military, facilities, manpower, at marami pang iba compare sa ibang bansa. Nakita naman niyo yung mga high-tech na away nila. Missile to missile, bihira yung face-to-face or ano ba yan? Face-to-face or talagang ground operation. Kadalasan missile na ho. Hindi ko sinasabing tayo'y makikipaggera. Hindi rin tayo pabor dahil malayo sa kultura ng Pilipino, tayo makipag-away. Yun lang ipakita natin sa buong mundo na tayo ay may sapat na kakayanan at kaalaman. Dahil nakikita nila na nag-i-improve ang ating mga facilities, equipment at manpower ng militar. Malaking bagay yun. Mas maganda yung busa ng pera, yan ang madalit sabi. Mas madaling gastosan yan ng pera ng taong bayan, ma-develop, mapalakas ang ating militar. Kasi sa ngayon, kung di ako nagkakamali, wala pang 500,000 eh. Ewan ko kung meron na. O sabihin natin, wala pa tayong 1 million eh. Wala pang 1 million ang ating military. Samantalang 115 million ang Pilipino. Meron tayong 7,500 more or less island sa buong Pilipinas. Paano mababantayan yan na wala pang 1,000,000 sundalo? Samantalang ibang mga bansa, napakarami, milyon-milyon ang kailang mga sundalo. Milyon-milyon ang milyan nila sa atin, ang layo sa atin. Kasi nga, marami silang tao, maraming facilities, kayang-kaya nilang ipagtanggol ang kailang sarili in case na merong dumating ang panahon ng pangailangan. So, again, hindi ko po sinasabing makikipaggera tayo. Mahalaga lang na ma-update, mapalakas ang ating depensa sa loob at labas. National, internal, external security. Huwag tayong laging aasa na lang sa ibang bansang kaalyado natin. Negosyo naman yan eh. Ang Amerika at iba pang mga bansa, pag tumulong sa atin, may kapalit yan. Pag tayo nag-update ng military facilities, magbabayad tayo. Pero hanggang ganun lang yan. Mas mabuti yung meron tayong maipuproduce
Kung aabot ng 1,000,000 sundalo meron tayo, malaking bagay yun. Tapos dadami ang ating mga eroplano, dadami ang ating mga barko, dadami po ang lahat ng equipment ng ating military. Ang ganda niyan. Kung yung 7,500 island ay may nakadeploy na mga sundalo na kayang isecure ang isang isla sa lahat ng oras at pagkakataon kung kinakailangan. Ang ganda nun. Siguradong yung lahat ng mga islang yan madidevelop. Dadami ang negosyo dyan, dadami ang turista. Eh dito po sa atin pasintabi na marami lang sundalo sa mga kampo militar. Pero puntahan mo yung ibang mga isla, wala sundalo. Puntahan mo ibang mga lugar, talagang kulang sa seguridad. Kasi nga, kulang tayo ng manpower. Eh kung dyan ibubuhos yung pera ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan, kinukurap lang ng mga politiko, kontraktor at mga engineer, eh di mas maganda. Dahil ang military, hindi po nakikialam sa procurement. Ang military, hindi nakikialam sa mga bidding. Sa mga kontrata, hindi. Pinagbawal na yan. Mula na kasama yan sa reforma nung magkaroon ng mga kudita ng araw. Yun ang kailangan natin. Ang kanila, ngayon po, malaki rin ang pera nila, pero maliit pa yan. Hindi pa sapat. Dapat every year, nakakabili tayo ng maraming eroplano, maraming mga barko. At nadadagdagan ng maraming Pilipinong sundalo. Maraming Pilipino gusto magsundalo. Pero ang problema, kulang sa pansweldo. Ang problema, kulang din sa armas. Eh, kung ang mga Pilipino masusunod, hindi lang 1,000,000 Pilipino ang gusto maging sundalo, sa totoo lang. Milyon-milyon pong Pilipino gusto maging sundalo. Pero hindi naman kayang pasweldohin. Hindi pwedeng bigyan ng armas kasi nga kulang ang pera ng militar. Yan po ang totoo. Pero kung bubusan natin ng bilyon-bilyon na pondo ang military every year, siguradong dadami ang lahat ng kailang pangailangan. Mas lalakas ang depensa at higit sa lahat, hindi tayo mabubuli ng China, hindi tayo mabubuli ng ibang bansa, at ang pinaka-importante, mas marami pang dayuhang kapitalista at mga foreign tourists ang bubuhos darating sa bansa. Pag maraming turista, maraming kapitalista, gaganda ang ekonomiya, dadami ang may trabaho, nawawala na yung insurgency problem. Yung mga pasaway dyan na mga troll, mawawala na rin yan. Kasi magtatrabaho na sila ng matino. Hindi na sila mabubuhay doon sa magkanong bayad dahil troll, magkanong bayad dahil baser, magkanong bayad dahil anti-Marcos, mga ganon. Pag may trabaho, kakalimutan ng illegal. Magtatrabaho ng marangal. Iyon po yun So, economic, tourism, national security, kaunlaran, panalo ang Pilipino. Idea natin yan. Sana po mapakinggan nila. Mr. President, gustong-gusto ng Department of National Defense Secretary Teodoro. Si Secretary Teodoro, ilang beses ko na nakakausap yan. Si General Browner, gusto rin niya. At lahat ng sundalo, walang sundalo na ayaw lumakas. Lahat ng sundalo, from general hanggang sa pinakababang rango, gusto nila malakas ang ating pwersa. So, perang kailangan. Doon ibuhos ang pera. Huwag sa politikong mga korap.